Ang mga ito ay masusumpungan sa pinili kong kunin ng lahat at subalit isa lamang naman ang nilalaman nito. Ang Mateo 22, talatang 31 at 32, kagaya rin niya ng Marcos 12, 26, 27 at Lucas 20, 37, 38. Ang lahat ng pong ito ay isa lang ang sinasabi at ang nagsasalita ay walang iba kundi ang ating Panginoon at tagapagligtas na si Kristo Jesus, na ganito ang kanyang sinabi. Datapwat tungkol sa pagkabuhay na maguli ng mapatay, hindi ba ganinyo nabasa ang sinasalita sa inyo ng Diyos na nagsasabi, Ako ang Diyos ni Abraham at ang Diyos ni Isaac at ang Diyos ni Jacob. Ang Diyos ay hindi Diyos ng mapatay, kundi ng mga buhay. Dagdag nawa ng Panginoon sa atin ang kanyang pagpapasbas sa pagbabasa ng kanyang salita. Pinasasalamatan ka namin, Panginoon, sa ibayong pagkakataon, sa aming pagkakatipon sa iyong pangalan sa dakong ito, sapagkat minsan pa ay pinahintulot mo na kami makatayo sa iyong harapan sa aming pagparito sa dakong ito na walang anumang sagabal sa aming mga daanan, upang sa gayoy makatagpukan namin. Iyo nga pong ibigin na ibaba ang iyong presensya sa aming kalagitnaan, upang maramdaman namin na ikaw ang siyang naririto, kagaya ng iyong pangako, na kung saan ang 2 o 3 na nagkakatipon sa iyong pangalan, ay naroon ka sa kalagitnaan nila. Gayunman ang aming kahilingan, Panginoon, ay ibigin mo na sa aming pagupo sa iyong paanan upang pakinggan namin ang iyong mga salta. Sa pamamahayag ng iyong salta, ikaw naway mangusap sa amin at naway mapapala kami sa pakikinig. Yamang ikaw din naman nagsabing higit na mapalad ang nakikinig at tumutupad sa iyong mga salta. At ito po ang aming dalangin, may pagpapasalamat. Amen. Ang mga ilang bahagi ng talata, at kung tutuusin ay napakarami nito na paulit-ulit na binabanggit. At ito ang mga talatang mula sa Biblia. Ang Exodo, kabanatang 3, talatang 13-16, Exodo, kabanatang 4, talatang 5. Unang mga hari, kabanatang 16-36. Unang kronika, kabanatang 29-18. Ikalawang kronika, 36. At itong mga talata sa Bagong Tipan, Mateo 22-31-32, Marcos 12-26-27, Lucas 20:37-38 at mga gawa 3:13, kabanatang 7:31-32. Ito ay mga talata na ating mababasa na palagi tangi na sinasabi tungkol sa Diyos na nagsalita, Ako ang Diyos ni Abraham at ang Diyos ni Isaac at ang Diyos ni Jacob. Pamagat ng paksang ating talakayin na aralin pagkain, kagaya ng inyong nakikita, ang Diyos, ang pastor, proteksyon at provisyon. Kakatawag ng pansin ang maraming mga talatang aking binanggit kung paanong paulit-ulit na ating mababasa ang pagbibigay ng diin tungkol sa Diyos, kung sino o ano ang Diyos. Ang Diyos na mababasa sa Biblia. At kung bakit ito ay palagi na iginigit at ikinakabit ito sa tatlong pangunahing personahe na mababasa sa Biblia na masigit na
kinikilalang mga ninuno o magulang ng Israel. Si Abraham, Isaac, at Jacob. Tangi at palagi na sinasabi na ang Diyos ay Diyos ni Abraham, Diyos ni Isaac, at Diyos ni Jacob. Hindi ba kakatawag ng pansin kung bakit sa lahat ay ang Diyos na inyong mababasa sa Biblia ay palagi na ikinakabit o ipinakikilala na kaakibat si Abraham, si Isaac, at si Jacob. At bandang huli, kung inyong titingnan ng lahat pa ng mga talatang ating masusuri, ay hindi lamang ang Diyos na ito ay Diyos ni Abraham, hindi lamang siya Diyos ni Isaac at hindi lamang siya Diyos ni Jacob, siya rin ay Diyos ni Moses, siya rin ang Diyos ng Israel, at bandang huli, maaari nating sabihin, ang Diyos ng Biblia, o ang Diyos na mababasa sa Biblia. Kaya't napakahalaga na hindi lamang basta ito'y nakakatawag ng pansin, kundi ating bigyan ng kaukulang pansin kung bakit kaya ang Diyos na mababasa sa Biblia ay palagi na inihahanay kay Abraham, Isaac, at Jacob. Tulad sabi ko, lalo na dito, maliban dun sa mga talatang aking binanggit sa Lumang Tipan, Exodo 3:13-16, Exodo 4:5, Unang Hari 18:36, Unang Kronika 29:18, Ikalang Kronika 36. Sa Bagong Tipan, mapapansin ninyo yung Mateo 22:31-32, Marcos 12:26-27, Lucas 20:37-38, ay ang mismong ating Panginoon at tagapagligtas na si Kristo Jesus. Binanggit din niya na ang Diyos ay Diyos ni Abraham, ni Isaac, at ni Jacob. At maging ang mga apostoles, sa mga Gawa 3:13, Kabanatang 7:31-32, binanggit din ng Diyos ay Diyos ni Abraham, ni Isaac, at ni Jacob. Di ba nakakatawag ng pansin? At marahil ay merong mahalagang dahilan kung bakit ganito ang pagpapakilala sa Diyos na ating mababasa sa Biblia. Madalas hindi na binibigyan kasing pansin kung sino o ano ang Diyos na ating mababasa sa Biblia. Katunayan nito ay ang malaking pagtatalo-talo sa mahabang panahon sa kasaysayan ng sangkatauhan ay isa. Totoo bang merong Diyos o walang Diyos? Pinagtatalunan niyan lalo na sa filosofiya ng relihiyon at mababasa ninyo sa mahabang tala ng kasaysayan. Isang katanungang hinahanapan ng kaukulang kasagutan at mahabang pinagtatalunan na walang katapusan. Totoong meron nga bang Diyos o walang Diyos? Subalit kahit na mahigpit mang tanggihan ng walang paniniwala, yung hindi nakakakilala o kumikilala sa Diyos, hindi may santabi, iiral at iiral ang mababasa sa Biblia sa Roma 1:19-20 na ganito ang sinasabi. Ang nakikita tungkol sa Diyos ay hayag. Ito'y ipinahayag ng Diyos. Nakikitang maliwanag sa pamagitan ng mga bagay na ginawa niya, maging ang walang hanggang niyang kapangyarihan at pagkadiyos. Sinasabi riyan na inihayag na ng Diyos kung siya ay
naririyan o naroon. Kung merong Diyos o wala, inihayag na ng Diyos, pati ang kanyang pagka-Diyos, ang kapangyarihan ng kanyang pagka-Diyos. Sa pamagitan ng mga bagay na kanyang ginawa. At dahil dito, ang sabi, kung itutuloy niyo yung talatang nabanggit, wala nang madahilan ng sinuman sa kanyang kawalang pagkilala sa Diyos o pagkilala sa kanyang pagka-Diyos. Ibig sabihin nito ay, bagamat ang Roma, kabanatang 1:19, may kinalaman sa paghatol ng Diyos dahil sa kawalan ng pagkilala sa Kanya. Ang ginawa ng Diyos ayon sa talatang niya na inihayag niya ang Kanyang sarili. Sa pamagitan ng Kanyang mga ginawa, upang wala ng dahilan ng sinuman na baka sakaling bandang huli sasabihin niya, wala akong nalaman tungkol sa Diyos. Wala akong narinig tungkol sa Diyos. Sa pamagitan ng mga nilikha o ginawa ng Diyos, inihayag niya ang kanyang pagka-Diyos, ang kapangyarihan ng kanyang pagka-Diyos. Sa mga awit 19:1, ang sabi, ang kalangitan ay nagpapahayag ng kaluwalhatian ng Diyos at ipinapakilala ng kalawakan ang gawa ng kanyang kamay. Parang ang ibig lamang sabihin nito ay tuminghala lamang sa langit at makita ang lahat ng mga bagay na naririyan sa kaitaasan, sa kalawakan ay isa ng bagay na magiging dahilan upang ang tao ay hindi maniwala sa Diyos. Lahat ng ito, ang sabi, nagpapahayag ng kaluwalhatian ng Diyos. Kaya ang sabi nga ni David sa mga awit, kabanatang 14:1, talatang 53:1, masasabi ang mangmang na lamang ang nagsasabi sa kanyang puso na walang Diyos. Ang tinutukoy na mangmang dito ay hindi yung sapagkat wala siyang alam tungkol sa Diyos, wala siyang narinig tungkol sa Diyos, kundi ang mangmang na tinutukoy ni David ay yung taong hindi na lamang niya ibig na kilalanin ng Diyos, hindi na lamang niya ibig na alamin ang tungkol sa Diyos. Kaya siya nagiging mangmang at sinasabi sa kanyang puso na walang Diyos. Inaayawan lamang niya na kilalanin ang katotohanan na mayroong Diyos. Sa mga awit 46:10 at mga awit 103, mismong Panginoon ang tanging nagsabing ganito, kilalanin ninyo na ako ang Diyos. Alamin ninyo na ang Panginoon ay siyang Diyos. Kaya't marahil ang isang katanungan na bubungad sa ating harapan ay sino o ang Diyos para sa iyo? Mangyari, kahit na marami ang mga nagsasabi na mayroon silang Diyos, may nakikilala o kinikilala silang Diyos sa buhay nila, subalit gaano katotoo na kanilang nakikilala ang Diyos. Palibhas ay tayo, nakagisnan natin, nakamulatan na natin na naririnig, napapag-usapan ang Diyos, maaring hindi na binibigyan ng pansin na unawain pa at alamin pa ng husto. Sino ang Diyos at ano ang Diyos? Nagkaroon ba tayo ng ganitong kahit sandali ng
pagmumuni-muni sa ating mga sarili. Palibas ay hindi magiging kalabisan na sasabihin siguro, tayong lahat ay halos isinilang na sa ating pagsilang ay nakamulatan na natin na mayroong Diyos. Mayroong Diyos na pinag-uusapan, mayroong Diyos tayong naririnig, at marahil ay umabot din sa pagkakataon na tayo man ay naniwala at kumilala na mayroong Diyos. Subalit gaano natin katotoong nakikilala o kinikilala ang Diyos sa buhay natin? O itong salitang pangalang Diyos ay nakagisnan na lamang natin at tinanggap na lamang natin na mayroong Diyos. Subalit ang salita ng Panginoon ang mismong nagsasabing, kilalanin ninyo ako. Alamin ninyo na ako ay ang Diyos. Kaya't minabuti ng ating aralin pagkain sa araw na ito ay ating alamin at kilalanin sino ang Diyos o ano ang Diyos. Mababasa natin sa Biblia, sa bungad pa lamang sa pagbuklat ng aklat, sa Genesis, Kabanatang 1. Bubungad kaagad sa atin ang mga pananalita sa Genesis 1:1. Nang pasimula ang Diyos. In the beginning, God. Ito ang kauna-unang pagkakataong mababasang merong tinatawag sa nasusulat na Diyos. At kung titingnan nating mabuti ang pagkakasabi ng pasimula ang Diyos, ipinapahiwatig na hindi kailangang patunayan o hindi kinakailangang napatunayan na merong Diyos, kundi ipinalalagay kaagad ng talata ng Genesis Kabanatang 1:1 na mayroong Diyos. Para bagang sinasabi, wala nang pagtatalo-talo. Hindi na kinakailangang patunayan. Basta kaagad sa bungad pa lamang sinabi, ang Diyos. God. Nagpapatotoo ito sa nasusulat na naroroon na noong una pa ang Diyos bago ang lahat-lahat. Gaya ng pagpapatibay ng talata sa mababasa sa mga awit 92, mula nga ng walang pasimula hanggang sa walang hanggan, siya ang Diyos. Ang Habakuk 1:12 ang sabi, siya ay mula sa walang hanggan, at ang Deuteronomio 33:27 at Isaias 40:26, magpasawalang hanggan, siya ang Diyos. Siya ang Diyos mula sa pasimula, mula sa walang hanggan, siya rin ang Diyos hanggang sa magpasawalang hanggan. Naroroon na ang Diyos bago pa ang lahat ng mga bagay. Kaya napakahalaga na maging sa atin na mga nakakakilala na o may pagkilala na sa Diyos, tayong maaring nakapag-aangkin na sa ating sarili na mayroong tayong Diyos sa buhay natin. Lubhang napakahalaga pa rin na dapat nating unawaing mabuti. Sino ang Diyos o ano ang Diyos? Ayon sa mga talatang nagpapakilala sa Kanya,
sa Biblia. Kung tutusin mula sa pasimula, ipinaalam na sa kalahatan kung sino o ano ang Diyos. Matatalos na hinihayag na ito sa nasusulat. Gaya nga ng mababasa sa Genesis 1:1, ang sabi, ang Diyos. Sa gilid po ng ating aralin na pagkain, makikita ninyo ang maraming mga talata na aking sinuri bilang pagpapatuto na nababatay ito sa maraming bahagi ng kasulatan. Bilang batayan ng paksang ating pinag-uusapan. Ang Diyos. Katumbas ito ng salita sa Grego na Theos, sa Latin Deus, at sa Kastila Diyos. Palibhasa ay malaki ang impluwensya ng salitang Kastila sa atin. Diyos na rin ang ating nakagisnan na salita. Ngunit makabubuti na tingnan natin ang pinagugatang salita ng mismong salitang Diyos at ito sa wikang Hebreo sapagkat wala namang pag-aalinlangan ng Biblia natin, lalo na ang unang tipan ay nasulat sa wikang Hebreo. Makabubuti na tingnan natin sapagkat kung ugatin natin ang pinanggalingan ng salitang Diyos sa wikang Hebreo, lalo na ng talatang Genesis, kabanatang 1:1, na siyang kauna-unahan na inihayag ang Diyos. Siyang kauna-unahang pagkakataon na makakabasa tayong merong Diyos na tinatawag sa Biblia. Ang Genesis 1:1, ang ginamit na salita ay ang salitang Elohim. At ito'y mula sa salitang El, yung Elohim. Na kung titignan natin, ang ibig sabihin ng Elohim ay na nanggaling sa salitang El ay kataas-taasang makapangyarihan. At ang mga talata riyan na ating mapagkukunan ng batayan ng Genesis kabanatang 17:1, Genesis kabanatang 28:3, mga awit 91:1-2, at yon ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. At sa wikang Hebreo, yan ang El Shaddai, ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. At paano pinatututo ang tanging pagiging kanyang makapangyarihan? Kaya dito pa lamang sa salitang Elohim, na galing sa salitang El, dapat nating maunawaan na kapag ang sinasabi ay ang Diyos, tumutukoy ito sa isang kataas-taasang makapangyarihan. At papaano ang kanyang pagiging makapangyarihan ay mapapatunayan sa pamagitan ng kanyang makapangyarihang paglalalang. Dahil yan ang sabi ng Genesis 1:1. Nang pasimula ang Diyos, nang pasimula nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. Yung kanyang pagiging Elohim o El, yung kanyang pagiging El Shaddai, yung kanyang pagiging makapangyarihan, kataas-taasang makapangyarihan, ay mapapatunayan sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihang lumalang o paglalalang. Nang nilalang niya ang langit at ang lupa.
Kapag tiningnan ninyo ang wikang Ebreyo sa paglalalang ng Diyos ng langit at lupa, ang ginamit na salita ay bara. Yung salitang paglikha ay salitang bara sa wikang Ebreyo. Nang ibig sabihin ay paglikha mula sa wala. Hindi ginamit ang salitang ginawa, sapagkat yung salitang ginawa ay madalas maunawaan natin may magagawa mula sa may pinaggawaan. Para makagawa ka, kailangan meron kang pagkukunan ng iyong gagawin. Subalit ang ginamit na salita ay bara, na ibig sabihin ay paglikha. At ang paglikha ng Diyos ay paglikha niya mula sa wala, out of nothing, or from nothing, mula sa wala. Pagtitingnan ninyo ang patutuo ng mga awit 33:6, Eremias 10:12, Hebreo 11:3 at 2 Pedro 3:5, mula sa pamagitan ng kanyang salita, mula sa hinga ng kanyang bibig. Hindi ba, pag binasa natin ang Genesis, sa paglilikha ng Diyos mula sa wala, nagsalita lamang ang Diyos. Sinabi ng Diyos na magkaroon at nagkaroon. Salita sa pamagitan ng salita ng Diyos. Sa pamagitan ng kanyang hinga, lumitaw ang langit at lupa at lahat ng mga bagay. Kaya makapangyarihan siya. Kataas-taas ang makapangyarihan. At ang kanyang kapangyarihan ay mapapatunayan sa pamamagitan ng kanyang paglalalang nang lumikha siya mula sa wala sa pamamagitan ng kanyang salita o ng kanyang hinga. At nagkaroon ayon sa kanyang sinabi. Ang pagiging manlilikha ng Diyos o makapangyarihang lumalang ay isang batayang katotohanan na ipinatatalos ng Diyos ang dakilang manlilikha. Napakarami pong talata niyan. Inilagay ko na dyan sa gilid ng ating sipi ng aralin. Genesis 1:1, Nehemias 9:6, Mangawit 102, 24-25, Isaias 40:28, 1:3, mga Gawa 17:24-25, Colosas 1:6, Apokalipsis 4:11. Pinili ko pa lang sapagkat napakarami po nito na pinatutunayan na mga talatang mababasa sa Biblia na ang Diyos ay ang lumikha ng lahat ng mga bagay. Taliwas sa iniuso at pinangangalat na aral na ang lahat ng mga bagay ay lumitaw lamang na parang singaw. Parang nagkaroon daw ng isang malaking pagputok at biglang lumitaw na lamang lahat ng mga na alam nating hindi kapani-paniwala, kundi merong isang mataas na makapangyarihan na talagang lumikha ng lahat ng mga bagay nito. At yan ay ang Diyos, ang Elohim, ang El o Elohim, ang makapangyarihan na lumalang. Upang lalo pa nating makilala ang Diyos, ang Elohim, ang salitang Elohim ay matingkad na inilalarawan ang pagka-Diyos ng Diyos. Ang salitang Elohim ay salitang ang kanyang pinagukatan ay ang dalawang titik na El sa Aleph Bet o abakadang Ebreyo. Sinasabi na
kung babasahin ninyo ang Bibliang Ebraika, yung Tanakh, ang Biblia ng mga Ebreyo, ay halos 250 ulit na nababanggit ang El. Ang dalawang titik ng alphabet na Aleph, ang unang titik na Aleph, at gitnang titik na Lamed. At mula rito ay nanggaling ang maraming mga pangalang pagkakakilanlan ng Diyos. At tignan natin yung ating PowerPoint diyan na pangalang pagkakakilanlan. Pakita ko lamang na mula sa dalawang titik na ito, dito muna tayo sa yan. Yung mas nakakataas ay makita ninyo yung salitang Elohim at kunin ninyo yung unang dalawang titik mula sa kanan pakaliwa at makukuha ninyo yung dalawang titik na Aleph at Lamed at yun ang El. Ganito sinusulat ngayon ng mga Hudyo sa modernong panulat nila. Subalit makita ninyo sa lumang panulat nila, yung pinakauna pa ay gumuguhit sila ng larawan. Ang Aleph, katumbas nung nasa itaas, at ang Lamed, katumbas ng nasa taas nito. Ngunit tingnan natin itong mga ilang halimbawa na pinagugatan ng pangalang pagkakakilanlan sa Diyos. Tingnan natin yung ilang mga halimbawa. Tingnan nyo. Lahat yan ay nanggaling sa salitang El o Elohim. At nandyan ang mga talata. El Elyon, ang kataas-taasang Diyos. El Roi, ang Diyos na nakakakita. El Olam, ang Diyos na walang hanggan. El Elohe, ang makapangyarihang Diyos ng Israel. El Shaddai, ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. El Kana, ang Diyos na mapanibughuin. El Kanun, ang Diyos na mapagbiyaya. El Rakum, ang Diyos na maawain. El Aneema, ng tapat na Diyos. El Agadol, ang dakilang Diyos. El Deyot, ang Diyos ng kaalaman. El Anora, ang Diyos na dakilat kakilakilabot. El Akabod, ang Diyos na kalwalatian. El Kayay, ang Diyos na aking buhay. El Sali, ang Diyos ng aking kalakasan. El Yeshuatenu, ang Diyos ng aming kaligtasan. El Yisrael, ang Diyos ng Israel. El Ashamayim, ang Diyos ng langit. El Ekad, ang isang Diyos. El Akados, ang Diyos na banal. Emmanuel, ang Diyos suma sa atin. El Gibor, ang makapangyang Diyos. El Shadik, ang ganap na Diyos. Nakita nyo, nandiyan ang mga talata na pinagkunan ng laman. Mula sa dalawang titik na yan na Aleph at Lamed, ay mapapansin natin na yung mga iba't ibang mga pangalang pagkakakilanlan sa Diyos. Binasa natin lahat. Nagsisimula lahat sa Elon. Marami pa. Ito'y, alam niyo, kung makita naman ninyo mga talatang inilagay ko sa ating aral po, kaya mapapagod ka sa kahit na pagsusulat. Kaya pinili ko lamang yung halos mas madalas na naririnig na natin. Ngunit nagpapatunay na ang mga pangalang pagkakilanlan sa Diyos upang talagang mapagkilala. Sino itong El Elohim? Sino itong Diyos na sinasabi ng Biblia? At na bandang uli ay ito ang ipinakikilala na palagi at tangi na Diyos ni Abraham, ni Isaac at ni Jacob. Napakahalagang ating maunawaan sapagkat dito natin talagang masusuri ang ating sarili. Ito rin ba ang Diyos natin? Ito rin ba ang Diyos ng ating buhay? Ito rin ba ang Diyos na nakikilala o kinakilala natin sa ating buhay? Ang Diyos ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob, ang Diyos ni Moses, ang Diyos ng Israel. Yun bang Diyos na mababasa sa Biblia? Yun din ba ang ating Diyos? Itong ating aralin pagkain ay inihahatid tayo ng lubusan sa isang pagkakilala sa katotohanan kung sino o
o ano ang Diyos. Baka sakaling hindi natin lubusan pang kilala o nakikilala ang Diyos natin sa ating mga buhay. Ang Diyos na mababasa natin sa Biblia. Dahil palagi akin na nga nasabi, baka kasi nakagisnan na lang natin ang salitang Diyos. Nakamulatan na natin na mayroong Diyos at pati tayo ay nagsasabi ng tungkol sa Diyos. May naririnig tayo tungkol sa Diyos. May sinasabi tayo tungkol sa Diyos. Ngunit gaano natin naunawaan ang pagka-Diyos ng Diyos? Sa pamagitan ng itong mga pangalang ating tinignan mula sa nagugat na salitang Elohim, galing sa Aleph at Lamed o El ng Aleph-Bet o Abakada ng Hebreyong wika ay makakahagilap tayo ng larawan kung sino o ano ang Diyos. Inilalarawan ng mga pangalang ito ang kapangyarihan ng Diyos, ang kakayahan ng Diyos, ang kabutihan ng Diyos, ang kahabagan ng Diyos, at lahat pa ng mga bagay na maaari nating sabihin na mga kauriyan o katangian na meron ng Diyos. Inilalarawan nitong mga pangalang ito na nanggaling sa salitang El. Ngayon, kapag isinulat sa sidaunang matandang alpabeto na Hebreyo, ang El, kagaya ng ating pinakita kanina, ginuguhit ang titik na Aleph, ang pinakaunang titik, at ang Lamed, ang pinakagitnang titik. Mapapansin ninyo itong Aleph, ang kauna-unahan, pinakaunang titik, at yung Lamed, ang pinakagitna, at pinakamataas. Sa alpabetong Hebreyo, meron pa silang tinatawag pong mga gematria o mga bilang. At ang Aleph ay katumbas ng bilang na isa, number 1. Dito makikita natin na sa mga Hebreyo, kapag they are conscious of the fact, sila ay nakakaunawa, naunawaan nilang lubusan sa kanila kung sino o ano ang Diyos. Sa atin, hanggat hindi natin titingnan ito, para sa akin, baka kulang ang ating pagkilala at pag-unawa sa Diyos. Kasi nga, sabi ko, nakagisnan na lang natin may Diyos. May naririnig tayong Diyos. At marahil tayo man ay nakapagsasalita na mayroong Diyos. Pero gaano katotoo ang Diyos sa buhay natin? At gaano katotoo na ating nakikilala o napapagunawa ang kanyang pagka-Diyos para sa atin? Sa pamagitan ng dalawang titik na ito, ng Aleph at Lamed, ang nabumubuo ng salitang El, na pinagugatan ng maraming mga pangalang pagkakakilanlan sa Diyos na ating tinignan kanina. Dito pa lamang ay meron ng inihahayag sa mga titik na ito kung sino ang Diyos o ano ang Diyos. Tingnan natin ang susunod na slide. Yan. Tinatawag kong gematria kanina, may mga bilang na katumbas yan. Pati yan ay kinukwenta. Kaya makita niyo sa Biblia, may madalas din mga binabanggit na mga bilang. Dahil sa kanila, sa mga Hebreyo, may mga kahulugan yan. May mga kahulugan. Sa mga tuwid kung ang Aleph, ang unang titik, sa kanilang pamilang na tinatawag na gematria, siya rin ang number 1. Ang una-una, ang ibig sabihin niyan, una para sa mga Hebreyo, ang Diyos, itong El o Elohim, itong Diyos na mababasa natin sa Biblia, na siya rin inaangkin natin o tinuturing nating Diyos,
ipinapahiwating na siya'y iisang Diyos. Yan ang unang-una. Kaya makita ninyo doon sa Shema ng Israel, hindi ba sinabi, "Hear, O Israel, dinggin mo, Israel, ang iyong Panginoon, Diyos ay iisa." Iisa. Siya yung El-Ekad. Siya yung nag-iisa. At marami kayong talata sa Biblia na mababasa na wala siyang katulad. Ang Diyos mismo nagsasabi, "Ako ang Diyos, walang kagaya ko, walang katulad ko. Ako ang iisang Diyos, wala kayong itutulad sa akin, at hindi ko ibabahagi ang aking kalwalhatian kahit kanino." Iisa siyang Diyos. Yan. Tignan natin ang susunod na sinasabi ng Lamed. Ang Gematria niya ay 30. Mayroon 30, mayroon pong kahulugan dyan sa ibang pagkakataon natin pag-uusapan. At nung una nga pag sinusulat, ang Alef at Lamed ay makikita ninyo ang isang ulo ng toro o ng baka o ng tupang lalaki, at yung Lamed ay kagaya ng tungkod. Ano ang pinakikita nito? Sa Alef, Lamed, sa El, pinakikita nito, yung Alef ay kumakatawan sa isang kapangyarihan o isang kalakasan. At yung Lamed ay kumakatawan sa pamumuno o pangunguna. Kaya pag nabuo yung dalawang larawang yun, inihahayag ang Diyos bilang isang makapangyarihang namumuno. Isang makapangyarihang namumuno. At kaya diyan din natin makikita palagi at hindi nakapagtataka, mula noon ay lumitaw na ang imahe ng isang pastor ang madalas na inyong mababasa na sa Biblia. Ako gusto ko minsan pag-aralan natin, tingnan natin yung mga ilang bahagi ng aklat na aking sinulat tungkol sa pastor at tupa, totoong mababasa sa buong Biblia, na mayroong pinanggalingang mahabang kasaysayan kung bakit ang pastor at tupa, lalo ng imahe ng pastor, at kung bakit ang mismong Panginoon, inako niya ang titulo ng isang pastor. Kung bakit ang mismong Panginoon, ang Diyos, ay kanyang iginaya ang kanyang sarili sa isang pastor. Hindi po yan basta nangyari na lamang, isang napakahabang kaganapan, kasaysayan sa nakaraan. At malaya kong sasabihin kung hindi magiging kalabisan na kahit na wala pa nung si Abraham, Isaac at Jacob, wala pang Moses, wala pang Israel, yung imahe ng pastor ay naging sagisag na ng mga kaharian sa paligid ng bansang Israel. Diyan sa tinatawag nila noon na Ancient Near East. Malapit na silanganan na ngayon ay mas kilalang Middle East o gitnang silangan. Meron ng mga bansa na nauna pa sa Israel na mga kaharian noong unang panahon, sa sinaunang o matandang kapanahunan, na ang imahe ng pastor ay kanila nang ginagamit. Siguro mas madali ninyong mainawaan na kung napanood ninyo halimbawa ang Ten Commandments, hindi ba ang Faraon, kagaya ng mga Faraon at mga hari, ano yung pinaka-simbolo o sagisag ng kanilang kapangyarihan? Meron silang scepter, meron silang tungkod na hawak. Hindi ba? Sapagkat yung tungkod na yon ang nagiging simbolo ng isang makapangyarihan, isang namumuno. At makita natin, pagdating natin sa Biblia, ang Diyos mismo, at yan ang matitingnan nating mga
talata na kasunod. Pero bago yun, makita ninyo, doon sa ating nakitang dalawang titik na Aleph at Lamed, ipinakikita na ang Diyos, ang Elohim, bukod sa siya'y iisang Diyos, siya rin ay ang nauuna. Kaya siyang number 1 doon sa alpabeto ng Hebreo. Siyang una. Katunayan, merong sinasabi na madalas ni ayaw din banggitin yung salitang Aleph, yung A ng abakadang Hebreo, kasi tumutukoy ito sa pangalan ng Diyos at kumakatawan to sa pagiging una ng Diyos. Nang Diyos ay nauuna. Doon pa lamang, binibigyan tayo ng maliwanag na larawan kung sino ang Diyos o ano ang Diyos. At palagay ko, kahit na sa atin na mga may pagkilala sa Diyos, baka tayo man ay nagkukulang. Tayo man ay nagkukulang sa ating pagkakilala sa Diyos at sa Kanyang pagka-Diyos. Sapagkat kung tayo ay mayroong Diyos o dinidiyos sa buhay natin, kung mayroon tayong pagkakilala sa Diyos, dapat ang Diyos na yan ay inuuna sa buhay. Yun ang Diyos. Sa simpleng paglalarawan, ang Diyos na iisa ay Diyos na nauuna o inuuna. Yun ang Diyos. Yun ang Diyos. Ikalawa, pag tinignan natin yung Lamed, yung pinakagitnang titik at kapansin-pansin, pinakamataas na titik. Tumutukoy na ang Diyos ay dakila sa lahat. Sa mga tweed, diyan lamang sa dalawang titik na yan, sa nanggaling ang Elohim, sa nanggaling ang salitang Diyos, ipinapaunawa na ang Diyos sa mga larawang titik na yan, na ang Diyos ay naiisay, inuuna, at dinadakila. Yan ang Diyos. Tingnan nga natin sa mandali kung totoong tayo ay mayroong Diyos sa buhay. Mayroon nga ba tayong talagang nakikilala at kinikilalang Diyos sa ating buhay? Mapapatotohanan ba natin na ang Diyos na yan ay talagang nauuna o inuuna sa buhay natin? O pangatlo, o kaya naman na isasantabi natin? Hindi yan ang Diyos. Hindi yan ang Diyos. Ang Diyos ay naiisay, nauuna. Ito yung konsepto, the Jewish concept of God. Ito yung kanilang kaunawaan, kamalayan tungkol sa Diyos. Na ang Diyos ay iisang Diyos na inuuna, nauuna sa lahat. At ikalawa, siya ang dinadakila. Hindi lang siyang pinakauna, siyang pinakagitna, siyang sentro ng lahat ng mga bagay. Kaya nakita niyo yung Lamed, nandun siya sa gitna ng lahat ng mga titik ng alpha, aleph, bet, ng alpabetong Hebreo. Ang Diyos ay hindi lang una, siya ay gitna. Siya ang sentro ng lahat ng mga bagay sa buhay. Yun ang Diyos. Diba? At paano natin may papakita? Paano natin may papakita ng Diyos ay una at gitna
una at dakila sa buhay ng bawat isa sa atin. Sa papanong paraan. Ang sabi ng mga awit 29:2 ay ito, ibigay ninyo sa Panginoon ang kaluwalhatiang marapat sa kanyang pangalan. Yung pangalan niyang Elohim. May marapat na karangalan na ibigay sa pangalan yon. Kaya kung minsan, mababasa niyo yung talata kung ano ang pangalan ng Diyos. Ang pangalan niya ay banal. Diba? At may mga pagkataong inuulit pa yan ng 3 ulit. Banal, banal, banal ang Panginoon. Ang pangalan niya ay banal. May kabanalan yung pangalang yun. Kaya makita nyo, hindi ba, maging sa pinagutos ng Diyos at ganyan, napakaingat ng mga Hebreo at maging ng mga naging Hudyo, ni ayaw nilang banggitin ang pangalan ng Diyos. Di ba? Tayo dahil sa kababawan ng ating kaunawaan o kamalayan sa Diyos at sa pangalan ng Diyos, lalo na tayong mga Pilipino, hindi ba? Kaagad lumalabas sa ating bibigang Diyos ng walang katuturan, ng walang kahalagaan. Nadupilas, nababanggit ang pangalan ng Diyos. Buti kung binabanggit kung nadupilas lang, kung minsan nagsisilbi na rin parang mura, di ba, masamang salita. Kahit pag tinignan ninyo, hindi ko nababanggitin, pero makikita ninyo yung pagmumura, yung masamang salita sa Ingles. Di ba? Nandun ang pangalan ng Diyos. Kasama ang pangalan ng Diyos doon sa kanilang pagmumura, doon sa kanilang masamang salita. Dahil hindi nila nakikilala o napapagunawa ang kabanalan ng pangalan ng Diyos. Ang mga pinagpahayagan ng Diyos ng kanyang kabanalan, ng kanyang kapangalan, ingat na banggitin ang pangalan ng Diyos sa walang kabuluhan. Dahil alam nila na may kaakibat na kaparusahan at ang kaparusahan ay kamatayan. Ang kaparusahan ay kamatayan. Kaya sabi ko, masusuri ninyo na kung ikaw ay isang, halimbawa, Hudyo na lamang, pag binasa mo ang Biblia at pag nadaanan mo yung pangalan ng Diyos na nariyan, halimbawa tayo, pagbabasahin natin, halimbawa, Genesis 1:1, nang pasimula ang Diyos, nilalang ang langit at lupa. Ganyan tayong magbabasa. Pero sa mga Hebreo at maging sa mga Hudyo, pag magbasa sila hindi ganon. Pag magbasa sila lalaktawan nila yung pangalan ng Diyos. Sasabihin nila, nang pasimula, nilikha niya ang langit at ang lupa. Hindi na nila babanggitin yung pangalan ng Diyos sapagkat para sa kanila marumi ang dila. Para sa kanila ang labi ng tao ay hindi karapat-dapat dibanggitin yung pangalan ng Diyos. Kaya nga, di ba, lumitaw yung 4 na titik ng pangalan ng Diyos na Yod-He, Wah-He. Yung ngayon ay binabasa natin o binabanggit nating Yahweh, pero sinadya na hindi lagyan ng patinig yung pangalan ng Diyos sapagkat iniiwasan nilang banggitin ito upang hindi siya mabanggit. At kuminsan, pinapalitan na lamang ng salitang Hashem ang pangalan, the name. Hindi nila babanggitin ang pangalan ng Diyos, kundi sasabihin nila ang pangalan
Nagkakaintindihan na sila. Nagkakaunawaan na sila. Ang tinutukoy ay ang Diyos. Yeah. Kung magbasa sila, halimbawa, nung magpakilala ang Diyos kay Moses, tayo, diretso tayong magbasa eh. Ano ba, nang sabihin ng Diyos, anong pangalan ng sasabihin ko? Ang sabi ni Moses. At sumagot ang Diyos at ang sabi niya, ako, yaong, ako nga. Pero kung ikaw ay isang Hebreo, o Israelita, o Hudyo, ganito mo babasahin yun. At sinabi niya ng may pangalan, ng Hashem. Hindi niya sasabihin ngayon, ako, yaong, ako nga, kundi sasabihin niya sa kanya na, siya, yaong, siya nga. Kasi tama nga naman kawin, hindi naman ikaw yun, ako, yaong, ako nga. Eh. Bakit mo babasahin yung ako, yaong, ako nga? Iiwas nila ang kanilang pagbasa bilang paggalang sa banal na pangalan ng Diyos. Ganon sila kaingat. Sapagkat alam nila, kaparusahang kamatayan ang katumbas ng paggamit ng pangalan ng Diyos o pagbanggit sa pangalan ng Diyos sa walang kabuluhan. Kaya gumagamit sila ng bukod sa Hashem, bandang uli ay lumitaw ang saltang Adonai, Panginoon. Hindi nila tuwirang tinutukoy ang pangalan ng Diyos, kundi yung aking Panginoon, my Lord, Adonai. Nagkakaintindihan na sila, nagkakaunawaan na sila kung sino ang kanilang sinasabi o kung kanilang binabanggit. At ang sabi, ibigay sa Panginoon ang kaluwalhatiang marapat sa kanyang pangalan. Tayo nga, ang ating mga politiko, di ba? Tayo lang, sa Pilipinas lang naman yun. Ang karamihan. Kahit na sino na lang, yung mga nanunungkulan sa atin ay palaging may nakakabit, bungad ng pangalan, honorable. Di ba? Honorable. Bagamat horrible sila. Binibigay natin para sa kanilang karangalan. Binibigay natin ang kaluwalhatian sa kanilang pangalan. Dito ang sabi, dapat ay marapat na bigay sa Diyos ang kaluwalhatiang marapat sa kanyang pangalan. Papanong paraan? Inyong sambahin ang Panginoon sa kagandahan ng kabanalan. Minsan ko nang sinabi na meron ba bang ibang paraan na inyong nalalaman o naunawaan? Kung paano ang isang talagang taong mayroong Diyos sa buhay niya ay makapagpapakilala o makapagpapakita na mayroon siyang Diyos. Sa papanong paraan? Na hindi kailangan na isiwalat mo, hiyayag mo ng hayagan, ako'y may Diyos, may kinikilala akong Diyos. Sa papanong paraan? Isang paraan lang. Ang aking naunawaan, ayon sa mga talata sa Biblia. Ang may Diyos, sumasamba. Di ba minsan nabanggit ko sa inyo, kami, ng mga bata kami, kapag hindi kami nakasimba, hindi nakapunta sa bahay-sambahan, isa lang ang sasabihin ng mga nakatatanda, mga magulang. Sasabihin nila, pag nalaman lang hindi ka nagsimba, hindi ka pumunta sa simbahan, ang sasabihin nila ay, para kang pagano, o kaya daig mo pang pagano, dahil hindi ka sumimba. Alam niyo ibig sabihin? Daig mo pa ang pagano dahil hindi ka sumimba. Bakit? Bakit mo daig pa ang pagano? Mga kapatid, magbasa kayo ng istorya. Ang mga pagano, sila pa naman ay may dinidiyos.
Sa totoo lang, ang mga pagano may dinidiyos. Magbasa kayo sa kasaysayan. Yung ating mga ninuno, sumasamba ng anito. Yeah. Sumasamba sila sa ilalim ng puno. Sinasamba nila yung puno. Nag-aalay ng mga pagkain. Ang iba'y sumasamba sa araw. Ang iba'y sinasamba ang ilog, ang dagat, ang kulog, ang kidlat. Kung sino yung naunawaan nilang may kapangyarihan sa likod noon ay sinasamba nila, dinidiyos nila. Mga pagano yung. Mga pagano, pero may dinidiyos at ipinakikita nila ang kanilang pagluwalhati, ang kanilang paggalang, ang kanilang pagkilala sa kanilang dinidiyos sa pamagitan ng pagsamba. Kaya ang sabi, mga awit 29:2, ibigay ninyo sa Panginoon ang kalwalhatiang marapat sa kanyang pangalan, inyong sambahin ang Panginoon sa kagandahan ng kabanalan. Walang ibang paraan. Para maipakita, maipakilala ng isang tao na mayroong siyang Diyos sa buhay niya, kundi yung siya'y sumisimba o sumasamba. Pinag-aralan na natin minsan ng saltang pagsamba, shaka, sa wikang Hebreo. Ang ibig sabihin yung magpatirapa, dumapa, manikluhod, magpakababa. At yun ang tamang paraan ng pagsamba. Ipinakikita sa pagsamba na mayroon kang kinikilalang masigit na mataas sa iyo, masigit na dakila kaysa sa iyo, masigit na makapangyarihan kaysa sa iyo. Nagpapakababa ka sa harapan ng iyong Diyos. Yung hindi sumisimba, ipagpauman ninyo, ikinalulungkot kong sabihin, pero hindi dapat ikalungkot kung tutusin, sapagkat katotohanan. Yung hindi sumisimba, nagmamataas. Ang tingin sa sarili niya, mas mataas siya. Ang tingin sa sarili niya, kaya niya yung buhay. Sa tingin niya, nasa kanyang kakayahan, ang kapangyarihan, ang lahat ng bagay. Hindi niya kailangan ng Diyos na kanyang luluhuran. Hindi niya kailangan ng Diyos na magpapatirapat, magpapakumbaba sa Diyos. Ang pagsamba kasi ay pagkilala sa isang Diyos. Ang kapatid, yan ang Diyos. At yan ang mayroong Diyos. Yan ang may pagkilala sa Diyos. Ginagawa niya ang pagsamba. Pagpauman ninyo kung masaktan ang ating mga damdamin, ngunit ito ang katotohanan. Ito ang katotohanan. Kaya nga, sa aking palagay ay kulang. Kahit na ang mga mananampalataya na sinasabi, kahit na may mga pagkilala na sa Diyos o may kinikilala sa Diyos, kulang tayo sa kamalayan, kulang tayo sa kaunawaan kung ano talaga ang Diyos sa buhay ng bawat isa. Kung maunawaan natin siyang ang Elohim, ang Alep at ang Lamed, na siya ang nauuna at dinadakila. Doon sa kanyang pangalan mismong yun, nakaukit na malalim kung sino siya. Isa siyang inuuna at isa siyang dinadakila. Yun ang Diyos. Wala akong alam na iba pang paliwanag. Kapos ako sa maaari pang ipaliwanag kung ano ang Diyos o sino ang Diyos. Kundi dun sa kanyang mismong pangalan na Alep at Lamed, El Elohim. Naroroon na. Inilarawan na. Kaya ang kagandahan ng alpabeto, Alep, Bet ng Hebreo, yung kanilang alpabeto. Mga salitang larawan. Pictorial. Sa pamagitan ng kanilang pagguhit ng titik. Kaagad mo nang maunawaan sa larawan. Parang kagaya ng tinuturuan ng
maestro, maestra, mga guro, gumagamit sila ng visual aid, ng larawan, para maipakita kung agad nilang maunawaan ano yung titik na yon. Di ba tayo namulat tayo nang tinuturuan tayo ng abakada, ABCD. Pakikita sa atin ng larawan ng titik na A at ang larawan apple. Ewan ko, ba't apple? Pwede namang atis. Palabasay tayo na influensya ng colonial mentality ng Amerikano. Ang A natin ng abakada ay mansanas, apple. Pwede namang atis. Di ba? Para Pilipino. Di ba? Pero ang ibig sabihin, dahil dun sa larawan ay matitimo sa ating isipan kung ano ang A, ano ang ba, ano ang ka, di ba? What is ABC? Dahil dun sa larawan. At sa pangalan ng Diyos na Elohim, Alep at Lamed, pag iginuhit nila, kagaya ng nakita nating guhit na larawan, ng masaltang larawan na, kaagad mamumuo sa ating isipan kung sino o ano ang Diyos. Ang Diyos na Elohim, siyang Diyos ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob, na siyang Diyos ni Moses, na siyang Diyos ng Israel, siyang Diyos ng Biblia, ang Diyos na mababasa sa Biblia. Wala naman tayong ibang Diyos, kundi yung Diyos na nandiyan sa Biblia. Ang Diyos na ito ay Elohim, Alep at Lamed. Inuuna at dinadakila. Wala na. Wala na yung kaluhan. Yun ang Diyos. Kaya, as we reflect on this, sa ating pagbulay-bulay, susuri tayo sa ating sarili. Totoo nga bang mayroon tayong Diyos? Totoo nga bang mayroon tayong dinidiyos sa buhay natin? Tama ba ang ating pagkilala sa Diyos? O ang alam nating Diyos ay ang Diyos na idinidikit sa dingding, inululuklok sa isang sulok, isang Diyos na pwedeng isaintabi, isang Diyos na pwedeng talikuran, iwanan, isang Diyos na pwede natin papaghintayin. Mamaya ka na lang, sa susunod ka na lang. O isang Diyos na kaya nating tawanan. Isang Diyos na kaya nating maliitin. Isang Diyos na kaya nating hindi pansinin. Isang Diyos na kaya nating ikulong sa isang pangyayari o isang kaganapan at wala siyang pakialam sa ibang bagay sa buhay natin. Yun ang Diyos na karamihan natin nakagisnan Di ba? Hindi siya malayo dun sa mga Diyos-Diyosan. Parang ganun na rin ang Diyos natin Pero ang Diyos ng Biblia, ang Diyos na mababasa sa Biblia, ang Diyos ni Abraham, ni Isaac at ni Jacob, ang Diyos ni Moses, ang Diyos ng Israel. Kung siya rin ang ating Diyos, siya ang Elohim, ang Alep at Lamed, ang nauuna at dinadakila. At karampatan sa Kanya
na ibigay ang karangalan at kalwalatian sa kanyang banal na pangalan. Karampatan sa kanya na siya'y luhuran, na siya'y sambahin. Karampatan na siya'y ang isa'y magpakumbaba. Siya ka sa kanyang harapan. Kaya tayo na bago na rin kasi ang forma sa takbo ng panahon, hindi ba ng pagsamba? Ang karamihang mga pagsamba ngayon ay nakatayo ang tao, nagsisisigaw, naghihiyaw. Pero yung saltang siyaka, pagsamba sa wikang Hebreo ay yun yung lumang tugtugin. Yun yung lumang paraan. Nagpapatira pa sa harapan ng Diyos. Halos ilubog ang kanyang ulo, ang kanyang mukha sa lupa. Hindi matignan ng Diyos sa kanyang kabanalan. Nanliliit sa kanyang sarili at inaaming hindi siya karapat-dapat sa harapan ng Diyos. Na para siyang maruming basahan sa harapan ng malwalhati at banal na Diyos. Wala na yun ngayon eh. Wala na ngayon. Hindi na uso sa panahon natin. Pati sa mga simbahan ngayon, inaalis na, pati yung mga luhuran, di ba? Dati-dati may mga luhuran pa. Ngayon wala na ring luhuran kasi wala nang gustong lumuhod sa harapan ng Diyos. Kung tumayo sa harapan ng Diyos, ay kung pwede bang nakapamayuang pa na parang mas mataas sila sa Diyos, parang mas sila ang mas sikat, nakakaangat sa Diyos. Di ba? Yan ang mga uso ngayon eh. Kaya yung talagang kahulugan at kahalagan ng salitang Diyos sa aking pakiwari ay lumilipas, nawawala ang kanyang katotohanang katuturan. Dapat nga nung unang panahon, pag binanggit ang salitang Diyos, nangingilabot ng tao. Pag binanggit ang salitang Diyos, nahihintakutan ng tao. Pag binanggit ang salitang Diyos, nandun ang buong paggalang. Pero ngayon, iba ng panahon. Kung pwede nga murahin pa nila ang Diyos, lapastanganin pa ang Diyos, banggitin ng Diyos sa walang kabuluhan. Ang layo na natin. Ang layo na natin sa Diyos ni Abraham, sa Diyos ni Isaac, sa Diyos ni Jacob. Ang layo na natin sa Diyos na Diyos mula ng pasimula. Iba na ang Diyos natin ngayon. Iba na ang dinidiyos natin. Nakakatakot, baka ang dinidiyos na natin sa buhay natin ay mga idolo na, mga Diyos-Diyosan. Hindi yun totoong Diyos. Wawakas ako. Mahaba pa sana itong ating talakayin. Nakita natin yung larawan ng Alep at Lamed, larawan ng pagkapastor. Sinabi ko na ang imahe ng pastor ay yan ang madalas na mababanggit. Yan ang madalas na mababanggit. Natapos ko na yung unang bahagi, ang buong lumang tipan. Na pinakita ko kung sa buong Biblia at tinatapos ko yung bagong tipan. Kaya nasabi ko sana hindi na ako tumatayo sa inyong harapan. Gusto kong magsulat na lamang. Sapagkat ang aking pakiramdam ay kapos na ang aking buhay. Gusto ko'y isulat ang lahat ng pwedeng
parang nagkukulangan na ako ng oras, ng panahon sa buhay. Gusto kong isulat yung dapat na isulat na ngayon lamang natin masigit pang natutuklasan, masigit pa ngayong ipinakikita, inihahayag ng Panginoon sa atin. Ang Pastor at Tupa, ang himahin ito, matutuklasan mo sa buong Biblia. Halos sa maraming bahagi. Kung bakit ito ang pinili ng Diyos na larawan. Tulad ng sabi ko, noong sinaunang panahon, sa sinaunang matandang kapanahunan, ang pastor ay larawan ng isang dalawang bagay. Yung dinidiyos ng mga tao noong unang panahon ay kinikilala nilang Diyos na pastor, Shepherd God. At yung kanilang mga sinasamba na mga Diyos ay Diyos na pastor, Shepherd God ang tawag nila. Tingnan ninyo yung mitolohiya ng Roma, mitolohiya ng Gresya, yung kanilang mga dinidiyos na sinasamba, kinikilala nilang mga pastor, Shepherd God, Diyos na pastor. Pati yung kanilang mga hari na namumuno sa kanila, ay kinikilala nilang haring pastor, Shepherd Kings. At ang Diyos mismo, makikita ninyo, mga awit 95:3, at ito, napakaraming talata. Unang Kronika 16:31, 29:11, Kalawang Kronika 26, mga awit 29 Gs, mga awit 47, 2 at 7, mga awit 93:1, 96 Gs, 97:1, 103, 19, 145 hanggang 13, unang Timoteo, Isaias. Ang lahat ng talatang yan nagsasabi na ang Diyos ay dakilang hari at pastor. Pinagsama. That God is a shepherd God and a shepherd king. Yan ang mababasa ninyo tungkol sa Diyos. Ang Diyos ng Israel ay ang hari ng Israel at siya rin ang pastor ng Israel. Yan ang mababasa ninyo. At kung ang Panginoon ay ang Diyos na pastor at hari na pastor, kaya naman mababasa ninyo ang kanyang bayan, ang kanyang hinirang na bayan, kinatipan niyang bayan, ay madalas na tawagin niyang kanyang bayan, kanyang mga tupa sa kanyang pastulan. Hindi ba yan ang maraming mga talata sa Biblia? Ang Diyos na inyong mababasa sa Biblia, ang Diyos ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob, ni Moses, ni Israel ng Biblia, ay Diyos na pastor at Diyos na hari. Hanggang sa bagong tipan, mapapatunayan natin yan. Nang ang ating Panginoong Jesucristo sa bagong tipan ay naparito. Hinihula ni Mikas, Kabanatang 5, na isisilang ang magiging pastor ng Israel. Natupad sa Mateo 2:6, isinilang ang magiging pastor ng Israel. Hanggang bandang huli, sino nga hatol? Sinong maghihiwalay sa mga tao at mga bansa na kagaya ng paghihiwalay ng tupa at kambing sa Mateo 25? Hindi ba yung hari ang pastor? Na walang iba kundi ang ating Panginoon at tagapagligtas na si Kristo Jesus. Kaya yung larawan ng hari at pastor, Diyos at pastor, ang inyong makikita, mababasa sa buong Biblia. Sa uli, sino itong Diyos na matatalos na nagpakita at nakilala ni Abraham, ni Isaac at ni Jacob? Na palagi at madalas sinasabing ang Diyos na yan ay Diyos ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob. Dahil sila ay namuhay na manlalakbay, pastoral nomadic life. Pansamantalang nananahan, tumatayahan sa mga tolda. Kung nasaan ang pastulan at tubigan ng kanilang mga kawan. Alam nila ang magpastor ng mga tupa at nabuhay
si Abraham, si Isaac at Jacob sa pagpapastor ng mga tupa. Nakilala din nila ang kanilang Diyos bilang pastor. Hindi ba si Abraham ng kanyang yahin si Isaac? Nang tanungin siya kung sino ang asaan ng kordero na yahain. Sa Genesis 22:7 at 14, sinagot ni Abraham ng Diyos ang maghahanda. God will provide. At pinangalanan ni Abraham ang dakong yon, Yahweh Yireh. God provides. Maging si Agar, ang ibinigay na lila ni Sarah kay Abraham sa panahon na siya'y tumakas at doon sa kanyang kalagayan ng pangangailangan, nagpakita ang Diyos sa kanya at kinilala ng Diyos na Beher Lahai Roi, ang Diyos na pastor, ang Diyos na nakakakita, the God who sees. Yung description, the God who sees and the God who provides. Ang Diyos na nakakita, Diyos na naghahanda, ay larawan ng pastor, ang Panginoon, na siyang nakakakita ng lahat ng kalagayan at siya rin ang naghahanda, ang magbibigay ng kailangan. Kaya ang Diyos ni Abraham, ni Isaac at ni Jacob ay isang Diyos na pastor. Isang Diyos na tagapagbantay sa kaligtasan at isang Diyos na tagapagbigay ng kailangan. Proteksyon at probisyon. Ang dalawang bagay na ito, pag titingnan nyo, proteksyon at probisyon. Anumang nilalang na may buhay will not and cannot ever survive without protection and provision. Walang nilalang na may buhay na mabubuhay na wala siyang proteksyon at wala siyang provision. Magbanggit nga kayo ng halimbawa, halaman. Kung ang halaman na may buhay ay hindi iingatan, halimbawa sa mga peste, mamamatay yan. Kung hindi yan didiligin o pakakainin, mamamatay yan. Ang hayop na may buhay, ganun din. Iingatan mo, aalagaan mo. Kakalingayin mo para mabuhay. Ang tao na may buhay ay gayon din. Kailangan natin ng kaligtasan. Ang kaligtasan na lang sa araw-araw. Parang palagi ang panganib na nakaumang sa ating daanan. Pagbaba natin ng ating tahanan, hindi natin alam kung anong pwedeng mangyari. Anong masamang bagay nag-aabang sa atin. Anong sakit, anong salot, anong sakuna. Pati pag-uwi natin ng ating bahay, ganun din. Sa bawat araw ng buhay natin, kailangan natin ang tagapagbantay ng kaligtasan. Ang Diyos. Sa bawat araw ng ating buhay, kailangan natin ang tagapagbigay ng ating kailangan. Kaya napakahalaga ng Diyos sa buhay, mga kapatid. Napakahalaga ng Diyos sa buhay. Sapagkat nakasalalay sa Diyos ang ating kaligtasan at ang ating kailangan. Protection and provision. Walang nabubuhay na nilalang na mabubuhay na wala ang dalawang
pangunahing pangangailangang iyan. Napakabuti kung tayo'y mayroong Diyos. Diyos na magbabantay sa atin. Diyos na nakakakita, the God who sees. Na nakikita ang ating kalagayan, nakikita anong nangyayari at maging mangyayari sa atin. At binabantayan tayo, kagaya ng pagbabantay ng pastor sa kanyang mga tupa. Kaya ginamit ng Diyos ang larawan ng pastor at tupa sapagkat wala ng pinakamaliwanag matingkad na larawan na magpapakita ng pag-ibig at malasakit ng Diyos sa mga kanya, kundi ang larawan ng pastor at tupa. Makapamumuhay tayo ng malaya, makapamumuhay tayong may tiwala, na walang anumang agam-agam mo, na walang anumang mga kagulumihanan. Kapag may Diyos tayo, nagbabantay ng ating kaligtasan at nagbibigay ng ating kailangan. Other than that, otherwise, meron ba tayong may pagmamalaki? Kaya ba natin naingatan ang ating sarili? Kaya ba natin na iligtas ang ating sarili sa mga sakuna, mga sakit, panganib, o maging ng kamatayan? Mabuksan ang ating isipan. Kaya ba natin tugunan ang ating mga pangailangan? Oo! Nakakapaghanap buhay tayo. Ngunit, baka isang araw na hindi kayo makatindig sa inyong banig. Baka hindi kayo makababa ng inyong mga hagdanan. Sapagkat wala kayong kalusugan, wala kayong kalakasan. Only God can seize and God provides. Yan ang Diyos ni Abraham, ni Isaac at ni Jacob. At katunayan, pinagtibay yan ni Jacob. Nang basbasan niya dahil wala na si Abraham, wala na si Isaac na kanyang ama. Ang lolo niyang Abraham, matagal na rin patay. Ngayon naman ay babasbasan niya ang kanyang mga anak. Ang naging 12 patriarka ng Israel. Ang bumuo ng bayang Israel. Paano sila binasbasan? Genesis 32:28, Genesis 48:15. Ang sabi ni Jacob, ang Diyos na sa harap niya ay lumakad ang aking mga magulang na si Abraham at Isaac, ay ang Diyos na nagpakain sa akin sa buong buhay ko. Ang Diyos na nagpakain sa buong buhay. Sa Hebreo, isinasalin, Elohim Aroe. Ang Diyos ang nagpastor. Ang Diyos ang nagpastor kay Abraham, ang Diyos ang nagpastor kay Isaac, ang Diyos ang nagpastor sa tanang buhay ko, sabi ni Jacob. At kanyang pagbabasbas sa kanyang mga anak, ang Diyos din ang magpapastor. Katunayan, ang Diyos, ang naging Diyos ng Israel, El Yisrael, ay siya rin ang Diyos ng at pastor ng Israel. Roe Yisrael. Sa Genesis 49:24 at ng awit 8:1. Kaya tayo dito sa kawan ng Panginoon, bakit tayo lalayo? Bakit tayo lilihis? Kaya palagi natin ginagamit ang imahe ng pastor at ng tupa sapagkat ang mismong Diyos, ang Elohim,
Nakaukit na malalim sa kanyang pangalang Alef at Lamed ang pagiging pastor at pagiging hari. The God Shepherd and the King Shepherd o Shepherd King. At ito, ang Diyos na nagpakita at ang Diyos na nagpakilala kay Abraham, Isaac at Jacob. Ito rin ang Diyos na nagpakita at nakilala ni Moses. Ito rin ang Diyos ng Israel at ito rin ang Diyos ng Biblia. Ang tanong sa ating ang Diyos ba ni Abraham, Diyos ni Isaac, at Diyos ni Jacob? Ang Diyos ni Moses at Diyos ng Israel. Ang Diyos na mababasa sa Biblia. Siya rin ba ang inyong Diyos? Tayo po yumuko at manalangin. Pinasasalamatan ka namin, Panginoon, sa mabiyayang sandali na ginawad mo sa akin, at sa iyong mabiyayang pagpapahintulot upang kami ay mulit muli makinig ng pahayag mula sa iyong mga salita. Yamang sinasabi mo na amin kang kilalanin, amin kang alamin na ikaw ang Panginoon na siyang Diyos. Ipahintulot mo po na lalo ka naming makilala sa aming mga buhay. Lalo ka naming kikilalanin sa aming mga buhay bilang aming Panginoon na siyang aming Diyos. Ang ang Elohim, ang Diyos ni Abraham, ang Diyos ni Isaac, at Diyos ni Jacob. Huwag lamang sana pong mistulang nababasa namin ang salitang Diyos sa Biblia. Huwag lamang sanang basta naririnig namin ang salitang Diyos o inuusal ng aming mga dila, sinasabi ng mga aming labi, kundi makilala namin lubusan sa aming mga buhay. Na totoong magkaroon kami ng dinidiyos sa buhay namin. Na magkaroon kami ng totoong Diyos sa aming mga buhay. Kinikilala po namin ang aming malaking pagkukulang. Ang kawalan ng kaalaman tungkol sa iyo. Naway sa pamamahayag ng iyong salita, mahihayag ka sa amin. Makilala ka naming lubusan. At napakasarap na sa buhay na ito, lalo na sa buhay naming kagaya ng isang pamumuhay ng paglalakbay sa sanglibutang ito, ni hindi namin alam. Kagaya ni Abraham nang siya ay humayo at naglakbay upang pumaroon sa dakong kanyang paroroonan na magiging mana. Sinasabi, yumaon siyang hindi niya nalalaman kung saan siya paroroon. Ngunit sa pananampalataya siya'y yumaon. Panginoon, sa aming pamumuhay na paglalakbay, kagaya ni Abraham, hindi po namin alam ang maaaring mangyari, anong parating, ano ang darating. Hindi namin alam kung ano ang dadalhin ng araw ng bukas sa amin. Salamat po sapagkat ikaw ay pastor ng buhay. Sa kang Diyos na pastor na nagbabantay para sa kaligtasan at nagbibigay para sa kailangan ng bawat isa sa iyo.
kung paano ikaw ay naging pastor kay Abraham, Isaac at Jacob at sa iyong bayang Israel. Ikaw na rin nawa ang maging Diyos na pastor ng aming buhay upang kami bantayan, upang kami ingatan, upang kami alalayan. Kailangan na kailangan ka po namin sa aming buhay. Sapagkat ikaw lamang ang nakakaalam ng lahat ng bagay at kung ano ang mga bagay na mangyayari. Kami po ay parang nangangapa sa dilim. Hindi namin alam anong mangyayari sa amin. Ngunit makapagtitiwala kami kung kami merong Diyos na kagaya mo, na isang pastor, isang bantay para sa kaligtasan at nagbibigay para sa kailangan sa buhay. Kagaya ng nawika ni David sa kanyang awit, kung ang Panginoon ang aking pastor, wala akong anumang kakailanganin. Kahit na ako'y lalakad sa libis at lilim ng kamatayan, wala akong katatakutang anumang kasama. Salamat po, Panginoon, sa iyong pagpapastor sa aming mga buhay. Nakasalalay sa iyo ang aming buhay sa iyong mga kamay. At kami makapagtitiwala. Pinibigay namin sa iyong lahat ng kapurihan, ng karangalan at kadakilang marapat sa iyong pangalan. Amen at amen.